Perfect time. Ito yung hinahantay natin na panahon. Yung high tide slack. Ibig sabihin, wala nang galaw ng pagtaas ng tubig at wala na ring galaw ng pagbaba ng tubig. Pero wag ka dahil mamaya-maya ay magkaroon ng paggalaw ito para naman sa low tide. Walang agos at wala ring hangin, kaya wala ring alon. Kaya kung makikita natin, yung dagat ay nagmistulang swimming pool. At may kinuha na rin tayong bangka na magsilbing assist o guide sa ating operasyon. Dahil kung makikita natin ay napakalawak ng tubig. Pero wag ka dahil kumbaga sa lupa ay may kalsada tayong dinadaanan. At pag ikaw ay napunta sa kanal, ibig sabihin disgrasya ka. Itong pinipwestuhan namin ngayon ay pag low tide ay wala itong tubig. So ibig sabihin pag ikay sumabit dito at inabutan ka ng pagbaba ng tubig ay ang ibig sabihin yan, imbis na ikaw ang nagre-rescue, ang resulta, ikaw ang kailangang re-rescue rin. So dahan-dahan ang paglapit doon sa kinaroroonan ng barge na ating i-rescue. Yang bangka na kinuha nating guide ay dito na tumanda yung operator niyan. Ibig sabihin, kabisado niya kung saan yung malalim at saan yung may bato. Dahan-dahan na ang galaw para pag ikay sumabit, hindi masakit. Kumbaga sa paa, kung ikay napatid, hindi tanggal yung kuko. Dahan-dahan lang tayo dahil pag tayo sumaya dito, siguradong atakihin ng nervyos yung mga kagang sa ilalim ng dagat. Yang kinaroroonan ng bangka, yan ay mababaw at dito naman sa aking kanan ay nandyan ang fish cage. Ingatan nating huwag tamaan dahil pag tinamaan yan, siguradong magpista yung mga bangus. Sa sitwasyong ito tayo ay umiikot para tayo ay makaatras papunta doon sa kinaroroonan ng barge para maihatid na ang towing line o kaya lubid panghila sa kanya. Sa mga oras na ito ay may kaunting pangamba na dahil ang aming kilya ay halatang nagmistula ng hito na lumalangoy sa putik sa ilalim ng dagat. Pero nandito na tayo kaya hilain na natin. Medyo mahirap. Kung nagtagal, baka abutan kami ng overheat ng aming makina dahil yung binubuga ng aming propeller ay may halo ng putik o burak mula sa ilalim ng dagat. Pero very good pa rin dahil bago mangyari yun, siya ay nabunot namin ng higit kumulang 1 oras na tuwing operasyon namin sa kanya. Tara, dalhin na natin siya sa malalim para hindi na siya upo tayo dito sa burak.
Sa mga oras na ito ay nirelease na natin ang kanyang towing line at nakalaglag na rin siya ng angkla, kaya pwede na tayong dumikit doon sa kanya. Ayusin ko ang dapat ayusin dito habang naghahantay ako ng SPN o Special Permit to Navigate, isang papilis na mula sa marina na binibigay pag ang isang barko o sasakyang pangdagat ay na-expired lahat ng papilis, kaya kailangan ng SPN upang siya makabiyahe papuntang dry dock para ma-renew ang kanyang mga papilis. Pag na-release na ang SPN ay pwede na itong ibiyahe sa kung saan siya pwedeng i-dry dock para maayos yung mga papilis niya. National TV. Sa wakas mga kapitnis, nabunot ko rin yung bards, no? Medyo matagal-tagal siya nabunot kasi nakadikit sa putik yung kanyang pinakakilya. Pero utot-utot yung makina. Tapi na yung dalawa. So may kunting inaasikaso pa para madala na natin to sa Maynila. Inspeksyon na ito para sa travel papuntang Maynila. Yan. Utot-utot yung makina. Tagal niya bago nang bunot.